Ang nakaraan, ang paghahanap ni Joselito sa kanyang kakambal at ang pag-aaway ng mag-asawang Don Julio at Doña Hilda at sa hindi inaasahang pagkarinig ni Carlos sa kanilang pinag-uusapan. At sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong ni Carlos si Don Julio kung sinong ampon ang tinutukoy niya at sumagot ito na ikaw Carlos, ikaw ang ampon na tinutukoy ko. Diretsang tugon ni Don Julio, biglang sumagot si Doña Hilda na huwag kang maniwala sa daddy mo, nagbibiro lang siya, at tinanong niya ang kanyang mami ano ba ang totoo. Nagsalita uli si Don Julio na sabihin mo na ang totoo Hilda, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Carlos, hindi ka namin tunay na anak, inampun ka lang namin dahil hindi kami magkaanak ng mami mo, ang totoo mong magulang ay sina Aling Isabel at Mang Mario. At nang marinig ni Carlos ang buong katotohanan ay nagalit ito, at nag-alsabalutan, at naglayas, at walang sabi-sabi kung saan pupunta, at nagsalita si Doña Hilda na Julio, habulin mo ang anak natin, huwag mo siyang hayaang umalis, kapag may mangyari sa kanyang masama ikaw ang mananagot. Sa kabilang dako ng kwento, ay nalaman ng grupo ng followers na kakambal pala ni Joselito si Carlos na kanilang napagkamalan, kaya inisnab sila nito. Nalaman na rin ni Hana at ng barkada ni Carlos na may kakambal siya at sinubukan nilang puntahan sa tahanan ngunit wala ito dahil nga naglayas, at hindi nila alam kung saan hahanapin. Sa kasamaang palad ay hindi alam ni Carlos kung saan siya pupunta, gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi matanggap na isa pala siyang ampon. Sa kanyang paglalakad ay may nakilala siyang nagngangalang Mark na naghahanap ng mga taong magulo ang isip, para ipasok sa illegal na trabaho at madali siyang naghikayat nito na sumama kay Mark. Ano kaya ang mangyayari kay Carlos ngayong nasa kamay na siya ni Mark para ipasok sa illegal na trabaho? Makaligtas kaya siya o mapariwara? Abangan sa kwentong Minsan Lang Kitang Iibigin sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.